Yan, kung merong mang inasal, yung asawa niya nandito na sa Saudi, si Aling inasal. Yung pag nasa Saudi ka, pag mong palalagpasin ng gates, sige po. Kamay-kamay na. Dates. What? Aldia? Pag tapos kasama ng date, meron niyang kasabay na Arabic coffee. Sarap. Good morning mga koys. Pagkatapos nga nating mag-sleepover kay Kuya Dan sa Al-Kubar, diretso tayo ngayon at babiyahe tayo papuntang Riyadh. From Al-Kubar, kailangan namin mag-travel ng around 421 kilometers, so mga more or less 4 hours. Pinadaanan agad kaming mga kakaibang structure dito sa Al-Kubar. At nagulat din kami, mayroon kaming nadaan ng Ferris wheel din na mukhang hindi pa tapos. Napaisip tuloy kami kung sino bang gagamit nito at tinayo sa gitna ng disyerto. Isa pa pala na kailangan mong ingatan sa pagbiyahe from Al-Kubar to Riyadh ay makakasabay mo itong mahahaba at malalaking mga trailer truck. Ito kasi yung mga nagdi-deliver ng mga materyales, mga supplies galing sa Bahrain o kaya from Saudi. At isa sa major mode of transportation dito ng kanilang mga materyales ay binabiyahe by land. At mula nga sa part na ito, nasa 160 km na lang kami papuntang Riyadh. Isa palang paalala, pag nakakatabi mo yung mga malalaking truck o mga trailer sa kanan mo, kailangan mo talaga mag-ingat at magdahan-dahan dahil pag tumabi ka sa kanila at malagpasan mo, kailangan mo mag-ingat dahil sa lakas ng hangin, mararamdaman mo talaga na gumigewang yung sasakyan. At dito nga sa kaliwang bahagi, may naispatan kaming mga camels, ang katutak na camel na talagang gala lang sila. Ang alam namin, talagang mahal ang karne ng camel dito sa Middle East. At dito nga narating na namin yung bahagi ng papuntang Riyadh na napapalibutan ng mga buhangin ng disyerto. At syempre, di mawawala yung mga makakasabay mong mahahabang trailer at malalaking truck. Yan o, yung alikabok na Ano ang senyo? Natamimi kayo? Ang hangin yun. Ganda tingnan. At dito naman dahil may nadaanan kaming petrol station, so sumaglit muna kami para mag-refuel. Mahirap na at di pa namin alam kung ilang kilometro ulit bago magkaroon ng petrol station. So nandito kami ngayon sa Sasco Petrol Station. At after naming magpagas, diretso ulit kaming biyahe. At sa bahaging ito, nasa 30 minutes na lang ang layo ng Riyadh. 30 minutes na lang. At dito nga, nakapasok na kami ng Riyadh. May mga nadadaanan na kami mga signboard na sinasabing nasa Riyadh na kami. At naghahanap-hanap na rin kami sa mga paligid kung ano ba yung mga structure na parang palatandaan na nasa Riyadh na kami. At dahil wala pa kami sa mismong city ng Riyadh, wala pa kami masyadong nakikita ang mga matataas na gusali o anong mga kilalang building structure dito sa Riyadh. Basta sa mga oras na yan, binabaybay lang namin yung papuntang Riyadh Center. At sinusundan lang namin yung binibigay na ruta ni paring Google papunta doon sa aming nakuhang hotel. At dito naman habang nasa stoplight kami, may nakatabi kaming napakahabang bus. Di namin nakalain, meron palang ganitong klaseng bus dito sa Saudi. Para siyang dalawang bus na pinagdugtong at nagmukha siyang bagon ng train kung tingnan. Yan, kung merong mang inasal, yung asawa niya nandito na sa Saudi, si Aling inasal. Dahil sa haba nga ng aming binahe, bago pa kami tumuli sa aming hotel, abay, lahat kami gutom na gutom. So naisipan ni Mayor na dumaan daw muna kami kay Aling inasal at matikman namin yung lutong Pinoy dito sa Saudi. Ayan o, Aling inasal. At after more than 30 minutes na paghihintay sa labas dahil madaming ang customer yung restaurant, sa wakas nakapasok din kami. So ayan, kanya-kanya ng pwesto ang aking mga commander at mga bulinggit. Stop na. Eating time. At umorder nga kami dito ng isang may sabaw, ang pangmalakasang bulalo ng bayan. Tapos may ilang chicken ala Aling inasal. Tapos mayroon ding gulay na may kasamang tilapia. At yung iba naman umorder ng bangus with fried rice. I'll show you another. Parang hindi na ako pinalimutan. Huwag na kung wala. Kasi wala nang kakain. At syempre, yung aming Kuko Bulinggit, hindi mawawalan ng energy yan. Yan pa rin ang nagkukulit sa kanyang kuya.
At syempre si Commander, pagkatapos itong mabusog, ayan yan, hindi siyempre palalagpasin yung kanyang in-order na halo-halo. At syempre, pagdating sa bayaran, maaasahan talaga si Mayor dyan. Sa last day na kami niyan magkikwentahan. At hindi rin makakalimutan yung isang bagsak dyan. At after nga namin kumain at mabusog, tumuloy na kami sa aming hotel na pupuntahan sa Grand Plaza Hotel sa Riyadh. At dahil nandito tayo sa Middle East, kailangan nating tikman at masubukan yung kanilang mga specialty rito. At sinubukan nga namin dito yung kanilang Arabic coffee na sinasabayan ng dates. At nung binuksan ko yung dates, naku, quality. Manamis-namis talaga at saktong-saktong i-partner doon sa kanilang Arabic coffee. Yan o. Yung pag nasa Saudi ka, pag mong palalagpasin ng gates, sige po. Yan. Yan. Kamay-kamay na. Dates. What are they? Pag tapos kasama ng dates, meron niyang kasabay na Arabic coffee. Sarap. Sarap ano? At after masettle yung mga bayarin sa hotel, tumuloy na kami sa room at iniwan yung mga gamit at meron kaming pupuntahan. Iniwan muna namin yung ibang gamit kailan dahil wala pa, hindi pa ready ang aming room. Ganun kabilis ang service ng hotel. Room tour. Room tour. Dami na room to. Ano yun? Isang room, walo. Tayo lahat dito, pwede na tayo dito. Maludan. Pwede na, okay tayo 100 dito, okay tayo dito. What's up? Oh, yung anak ko. Okay na kami sa carpet na lang. Tayo dito, dito na kami sa tao. Ang ganda sa nina na. After nga namin makapagkayak, mailagay yung mga gamit sa room ni Ladan, lumabas na din agad kami para puntahan yung sinasabing Edge of the World ng Riyadh. Hanggang sa muli, bye-bye!